Magandang araw po sa inyong lahat. Ang Kwaresma ang pinakamagandang pagkakataon na pag-usapan, pagnilayan, ang paksa tungkol sa tukso. May awitin nga po dati na ganito ang lyrics, no? O tukso, layuan mo ako. Pero ito kaya ang sigaw ng ating puso? O baka iba naman ang awitin natin? Baka ang kanta natin ay, O tukso, lapitan mo ako. O tukso, nasaan ka ba? Suriin natin ang likas na katangian ng tukso at kung paano ito haharapin ng isang Kristiyano sa tulong ng mga aral ni San Francisco de Sales. Sa lumang tipan, sa aklat ni Sirach o Ecclesiastes ay mababasa na kung nais mong maglingkod sa Panginoon, ihanda ang iyong sarili sa pagsubok, ihanda ang sarili sa tukso. Ang aklat na ito ay mababasa lamang sa Catholic Bible dahil hindi ito kinikilala ng mga protestante at ng iba pang Kristiyanong hindi Katoliko. Malaking katotohanan ang isinasaad dito. Walang tao sa mundo na hindi natutukso, lalo na kapag nais niyang maglingkod sa Diyos. Kahit ang Panginoong Hesus ay natukso sa disyerto ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, San Marcos at San Lucas. Kaya nga ang unang lesson ay walang taong ligtas sa tukso. Subalit tandaan lamang natin na hindi dahil tayo ay hindi ligtas sa tukso, ay nangangahulugan na dapat naman nating isuong ang ating sarili sa tukso. Nahanapin ito o ipain ang sarili sa lugar kung saan ito matatagpuan. Sabi din kasi ng aklat ni Sirach, ang taong naghahanap ng tukso ay mapapahamak sa buhay. Ang Panginoong Hesus ay hindi naglagay ng sarili niya sa daanan ng tukso. Ang sabi sa mabuting balita, ang Panginoon ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang. Kaya ang naganap na tukso sa disyerto ay tanda ng pagsunod ni Jesus sa kalooban ng Ama. Tingnan po natin ang dalawang halimbawa mula sa Bible. Ang una ay isang taong lumapit sa tukso. Ang ikalawa naman, bagamat hindi naghahanap ng tukso, ay natukso pa rin, pero dahil nga siya ay matatag, nagwagi siya laban dito. Ang una ay si Haring David. Sa panahon na dapat na nasa digmaan si David, eto siya at namamasyal sa bubong ng kanyang palasyo. Dahil walang magawa at papasyal pa siya lamang, nakita tuloy niya ang isang magandang babaeng naliligo mula sa kanyang kinatatayuan. Kung tutuusin, maitatanong din natin, hindi kaya naghahanap din ng tukso ang babaeng ito? Bakit ka nga naman maliligo sa lugar kung alam mong masisilip ka mula sa bubong ng palasyo ng hari? Maaring oo o maaring hindi, pero tila hindi magandang pasya ang ginawa din ng babae dito. Ano ba ang leso na makukuha natin, mapupulot natin kay Haring David? Kapag ang isang tao ay walang ginagawa, kapag ang isang tao ay walang pinagkakaabalahan, yan ay isang malaking paanyaya sa tukso. Hindi mo pwedeng sabihin na wala ka namang ginawa, basta lumapit na lang ang tukso. Dahil nga wala kang pinagkakaabalahan, kaya mas madali sa iyong makapag-isip ka ng kung ano-ano, maghanap ng katsismisan tungkol sa buhay ng iba, makialam sa buhay ng kapitbahay mo o ng kamag-anak mo, manood ng mga videos na walang kwenta, at magsayang ng oras sa walang kapararakang mga bagay. Kung busy ka lang sana, kahit na sa maliit na bagay lamang, hindi magkakapuwang ang tukso sa buhay mo. Ang ikalawang halimbawa ay si Jose na anak ni Jacob.
na napadpad sa Ehipto dahil sa kagagawa ng kanyang mga kapatid. Alam niya na nagkakagusto sa kanya ang asawa ng kanyang amo, pero iniiwasan niya itong pilit. At nang puwersahan siyang tuksohin ito, hindi siya nahulog sa kasalanan. Nakawala siya sa bitag ng tukso. Matagumpay niyang naiwasan at napagwagian ang tuksong dumating sa kanya. Tandaan po natin, kung inakay tayo ng Espiritu Santo saan mang lugar tayo magpunta, kung may tukso tayong matagpuan doon, hindi dapat matakot dahil tiyak tayong tutulungan ng Diyos para tayo ay magtagumpay. Pero hindi pa din sapat na o dapat na hanapin o habulin o ilantad ang sarili sa tukso, gaano ka mang kabanal o kabuting tao. Hindi tayo mas malakas at matapang kaysa sa Panginoong Hesus. Hindi rin tayo mas dakila kaysa kay David. Ang kaaway ay parang asong nakatali. Kapag hindi tayo lalapit, hindi tayo makakagat nito. Kahit na minsan natatakot tayo sa lakas ng tahol nito. Tandaan lamang natin na sino mang nais maging lingkod ng Diyos o lumapit sa Diyos ay tiyak na lalapitan din ng mga tukso. Sa bagong tipan, meron din tayong dalawang halimbawa. Ang una ay ang mag-asawang si Ananias at Safira. Sila po ay mga bahagi ng mga unang Kristiyano at nais nilang maglingkod sa Panginoon. Nais nilang maging mabuting Kristiyano. Nangako sila sa mga apostoles tulad ng iba na isusuko ang lahat ng ari-arian para sa pangangailangan ng komunidad. Pero natukso agad sila na magtago ng ilan sa kanilang ari-arian. Sinungaling sila sa mga apostoles. Kaya sila ay pinarusahan. Si San Pablo naman na dating kaaway ng mga Kristiyano, noong magpasyang sumunod kay Kristo ay nakaranas din ng panghabang buhay na pagsubok. Palagi ang tukso na tinawag niyang tinik sa kanyang laman or thorn in the flesh. Noong kaaway pa siya ng Panginoon, walang nababanggit sa Bible tungkol sa kanyang mga tukso. Pero nung maging Kristiyano na siya, nagsimula ang mga tukso sa kanyang buhay. Kaya nga mahalaga na ihanda ang sarili, ang kaluluwa, sa pagharap sa tukso at pagsagupa dito. Dahil tiyak na darating ito, kailangang gamitin ang mga sandatang ibinibigay sa atin ng Espiritu Santo para tayo ay magtagumpay. Huwag tayong magtiwala sa sarili lamang. Magtiwala tayo sa Diyos. Nagbibigay ng isang napakagandang aral sa atin ang Salmo 91 at sinasabi dito, ang sandatang kailangang gamitin natin ay katotohanan. At ang katotohanan iyan ay walang iba kundi ang pananampalataya. Kung dinala man tayo ng Espiritu Santo sa isang lugar at doon ay may tuksong dumating sa ating buhay, huwag tayong matakot. Kumapit lang sa Panginoon. Kung dinala ka sa buhay may asawa, di ba maraming tukso diyan? Laging tumawag sa Diyos para malutas ang tukso sa buhay ninyo bilang mag-asawa. Kung dinala ka naman sa paglilingkod bilang halimbawa ay pari, madre, relihiyoso, misyonero, diyan din maraming tukso. Kaya magtiwala ka lang at kumapit sa Espiritu Santo. Sa trabaho, sa eskwela, sa pamayanan, sa misyon, saan man tayo dalhin ng Espiritu Santo, dalhin natin ang katotohanan ng Diyos. Dalhin natin ang ating pananampalataya. Pinakamahalagang sandata ay ang pananampalataya. Yung bang masasabi natin pag dumating ang tukso, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan. Sumasampalataya ako kay Hesukristo. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Lubos na malakas ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo laban sa mga tukso ng buhay. Laging manalig sa Diyos na ating Ama, kay Jesus na ating kapatid,
sa Espiritu Santo na Diyos na nananahan sa ating puso. Sikaping ang Diyos ang mamayani at manaig sa lahat ng bagay upang mapaglabanan ang mga tukso. Salamat kay San Francisco de Sales na nagbigay sa atin ng mga aral kung paano natin mabisa na malulutas ang problemang ito ng tukso kapag dumating sa ating buhay. Sana po nakatulong muli sa inyo ang munting aral na ito. Inihiling ko lamang na kung nakatulong ito sa inyo ay i-like natin ang video, mag-subscribe tayo sa channel sapagkat wala naman po iyang bayad o obligasyon na kahit anuman, at i-share po natin sa ating mga kaibigan at mga kamag-anak nang sa gayon mas marami pa po ang mabiyayaan. Muli, magkaroon nawa kayo ng mabiyayang Kwaresma, pagpalain kayo ng Panginoon. Amen.